Muling ipinakita po ni PBBM ang kanyang tapang sa China. Iginiit niya ulit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryong pag-aari ng bansa natin sa West Philippine Sea. Yan po ang sabi sa balita ni PTV. Ang sabi pa rito, pamahalaan hindi patitinag sa ginagawang panggigipit ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Pansinin po ninyo mga kaistorya yung mga terminong ginamit sa balita po ng PTV. Mababanggit po malinaw yung salitang teritoryo. Balikan po natin itong isa, mga kaistorya. Teritoryo pa rin ang binabanggit po dito ni PTV. Alam nyo mga kaistorya, ipinaglalaban po ni PBBM yung teritoryo ng Pilipinas na ipinamana ng kanyang tatay sa sambayanang Pilipino. Medyo may mali kasi mga kaistorya sa sinasabi po ng iba. Again, ulitin natin, hindi po ako eksperto. Ako lamang po ay isang simpleng tao na marunong pong umintindi ng akin pong mga nababasa, naririnig, napapanood. Ano ho, mga kaistorya? Alam ko po, hindi naman sabihin natin na tayo ay marunong, pero alam po natin ang ating sinasabi. Ang sinasabi po kasi nung iba ay hindi naman daw po natin teritoryo ang West Philippine Sea kung hindi exclusive economic zone lamang yan. Well, totoo naman pero hindi po ganap na totoo para sa akin sapagkat meron pong literal na batas ang Pilipinas na nagsasabi pong yung mga bahagi po ng kapuluan dyan sa West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ano yun? Yun po ang tatalakayin ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga research. Ano ho? Unahin ko po muna po, ito pong balita po ni Inquirer noon pong June 22, 2011. Abay, napakatagal na nito. Ano ho? Ang title po nito, mga kaistorya, The Spratlys, Marcos Legacy or Course. Basahin po natin dito, mga kaistorya, sa pagsisimula po ng kwento, noong ito pong Spratly Islands o Kalayaan Island Group ay natuklasan po ni Tomas Cloma. Si Tomas Cloma po mga kaistorya ay isa pong Filipino adventurer at isa rin pong fishing magnate. Sumayamang tao po siya. Ang kanyang kabuhayan, ang kanyang negosyo ay pangingisda. Marami po siyang pag-aari na bangkang pangisda at natuklasan po niya mga kaistorya yung mga kapuluan na yan sa West Philippine Sea noon. Dyan po sa Spratly Islands. Taon po yung 1956. Ano ho? Siya po mga kaistorya ay nagdeklara ng tinatawag po na Free Territory of Freedom Land. Idineklara niya yan na kumbaga yan po ay isang estado. Ano ho? At siya po ay gumawa pa ng isang proclamation to the whole world at hindi naman yan tinanggap ng mga bansa sa mundo sapagkat sino nga naman mga kaistorya si Tomas Cloma kahit pa sabihin na siya ay isang mayamang tao ay hindi naman yan basta-basta i-recognize yung kanyang deklarasyon na yan ng mga bansa sa mundo. Ano ho mga kaistorya, hindi naman kasi yan ganun kasimple lamang. Ngayon po, nang dumating po ang taon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., panahon na po ito ng 1974, nang si Tomas Cloma po ay nakulong. Hinuli po siya mga kaistorya sa salang usurpation of authority. Kung ang pagbabasihan ay ang pag-analisa natin mga kaistorya, kung isa kang Pilipino, kahit pa sabihing mayaman ka at magdedeklara ka ng isang estado sa sarili mo lamang desisyon, ay maaaring ang may katwiran yung kasong usurpation of authority. Ano ho, mga kaistorya. Ngayon, pagkalipas po ng ilang buwan, siya po ay pinalaya. Ano ho, matapos niyang isuko kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung kanyang claim sa mga isla na yan, sa Spratly, mga kaistorya, sa halagang piso. Ngayon, taong 1978 po, mga kaistorya, nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Municipality of Kalayaan sa pamamagitan ng Presidential Decree number 1596. Bakit Municipality of Kalayaan ang sinabi mo, Juan Historiador, at hindi Municipality of Palawan na kagaya ng sinasabi ni Inquirer? May mali po kasi dyan mga kaistorya sa sinasabi ni Inquirer. Ang Palawan po ay hindi isang munisipalidad kung hindi po yan ay isa pong probinsya.
Ano po, ang binabanggit po na munisipalidad na itinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree number 1596 na ito ni Pangulong Marcos Sr. ay Kalayaan Island Group or Municipality of Kalayaan. Ano ba ang basihan mo, Juan Historiador, sa sinasabi mong iyan? Punta po tayo sa website po ng Supreme Court o yung Supreme Court e-library. Ito na po mga kaistorya, yung Presidential Decree number 1596 mga kaistorya na sinasabing ito ay 1978. Ayan po, malinaw naman na mababasa. Ano ho? Pagtiyagaan nyo na lang, palakihin ko nga para mabasa din po ninyo. Declaring certain area part of the Philippine territory and providing for their government and administration. Kaya ako ipinapansin sa inyo kanina, mga kaistorya, sa balita ni PTV, yung terminong teritoryo dahil malinaw din pong sinasabi sa batas na ito na teritoryo. Presidential Decree, uulitin natin, number 1596, series of June 11, 1978. Kaya nga ako po mga kaistorya ay hindi po sumasang-ayon sa sinasabi ng iba na hindi natin teritoryo yung nasa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, yung karagatan, exclusive economic zone natin, oo, tama. Pero may mga isla kasi dyan sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo natin base sa batas ng Pilipinas na idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Babaliwalain ba natin ito? Itatapon ba natin ito? Sasayangin ba natin ito, mga kaistorya? Papayag ba kayo? Sagot po kayo dyan sa comment section. Sasayangin ba natin? Sabi nga ni PBBM noon, ang kanyang tatay lamang ang nakapagdagdag ng teritoryo sa bansa natin. Samantalang nang nawala sa posisyon ang kanyang tatay, nawalan tayo ng teritoryo, naagawan tayo, nanakawan tayo. Sayang! Ngayon, ito yung batas na pinanghahawakan natin. Ewan ko kung yung iba dyan na kumukontra, sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, isasang-ayon dito. Pero malinaw po ito, hindi tayo nagbubulahan dito mga kaistorya. Ayan whereas by reason of their proximity, the cluster of islands and islets in the South China Sea situated within the following Kalayaan Island Group. May mga kwan pa nga may mga directions pa nga na binabanggit dito mga kaistorya Whereas much of the above area is part of the continental margin of the Philippine archipelago. Whereas these areas do not legally belong to any state or nation, but hindi ito pag-aari ng sino mang bansa. Pero by reason of history, patatandaan natin na yung Chendas Line ng China, historical rights din ang ipinaglalaban nila Indispensable need an effective occupation, and pansinin niyo ito effective occupation, importante ang termino na yan, and control established in accordance with international law. Such areas must now be deemed to belong and subject to sovereignty of the Philippines. Alam ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas ng mundo, yung international law, yung tinatawag na exclusive economic zone. Kaya yung pagkakadeklara niya ng Kalayaan Municipality of Kalayaan of Island Group ay nakasang-ayon din naman sa international law dahil pasok sa exclusive economic zone natin. Tanggapin man ito ng ibang bansa o hindi, mga kaistorya. While the other states have laid claims to some of these areas, their claims have lapsed by abandonment and cannot prevail over the Philippines on legal, historical, and equitable grounds. Kung hindi nawala ang Pangulong Marcos Sr. sa talino nun, kaya niya ipaglaban yan sa United Nations. Kahit na kaninong bansa. Ang totoo, panahon ng Pangulong Marcos Sr. 1986 siya nawala sa pwesto. 1978 po ito. Nakakontra ba ang China? Hindi. Binubuli ba tayo noon ng China? Hindi. Ngayon, anong ginagawa sa atin ng China? Sayang nga Tapos ito, sasayangin pa natin tong batas na ito. Yan daw pong Kalayaan Island Group, ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nandyan yan ngayon sa tinatawag na West Philippine Sea.
Makikita pa dito. Now, therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers in me vested by the Constitution, do hereby decree as follows. Kalayaan Island Group. Ayan, no? Again, may mga directions pa po dito, mga kaistorya. Tapos dito po, sa paragraph na ito, tingnan ninyo, pansinin ninyo. Palakihin ko pa nga, tingnan ko kung papasok pa. Hindi na. Including the seabed, subsoil, continental margin, and airspace shall belong and be subject to the sovereignty of the Philippines. Such area is hereby constituted as a distinct and separate municipality of the province of Palawan and shall be known as Kalayaan. May munisipalidad po tayo dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung Kalayaan Island Group. Nakasama dyan ang Pag-asa Island. Kaya sinong magsasabing hindi natin teritoryo? Teritoryo nga natin base sa batas ng Pilipinas. Yan ang pamana ni Pangulong Marcos Sr. Mga kaistorya O ano, papayag kayo, sasayangin natin to, itatapon po natin ito, mga kaistorya. Tandaan po ninyo ang batas na ito. Presidential Decree Number 1596, Series of 1978. Yan yung panglaban natin sa mga nagsasabing hindi natin teritoryo. Yung nasa West Philippine Sea. Kasi ang ipinupunto lang nila, exclusive economic zone, ay paano yung municipality of Kalayaan? Teritoryo nga Bahagi ng teritoryo ng Pilipinas Ewan ko ba, nakakadismaya yung iba, mga kaistorya. Okay, balik tayo dito. Sabi na balita, ni Inquirer, naintindihan nyo na kung bakit nasabi kong may mali dito sa sinabi ni Inquirer na Municipality of Kalayaan, Palawan, Ngayon maganda naman itong sinasabi dito ni Inquirer. Marcos certainly knew his international law. Diba? Binanggit kanina. Nakabase sa international law. Especially that part which in effect says that occupation is ownership. Tingnan ninyo kaya pinapansin ko sa inyo kanina yung occupation na termino. Ano ba yung occupation na binabanggit? Kapag kayan ay na-develop mo, may mga nakatira na dyan na mga tao, may mga istruktura na yan ay ownership na pagmamay-ari na Yun ang ginawa ng Pangulong Marcos Sr. sa Pag-asa Island. Talino, no? Utak ang ginamit. Right after Marcos got Clomas deed of assignment, the Armed Forces of the Philippines, kita ninyo AFP po, ang binabanggit, kasundaluhan natin, under Defense Secretary Enrile, tingnan nyo, si Enrile pa po ang binabanggit dito. Pasensya na, nangangati ang lalamunan ko. And covertly transformed the group's biggest but uninhabited island into a fortification and named it Pag-asa Island. Yan nga mga kaistorya yung naalala ko yung sinabi ko dati. Nang dahil dyan sa Pag-asa Island, hinding-hindi magtatagumpay ang China na sakupin ang West Philippine Sea kahit pa idineklara nila yung 10 dashed line. Bakit? Uulitin ko yung termino, occupation is ownership. Nandun na, may mga mamamayang Pilipino na nakatira doon sa Pag-asa Island, may mga istruktura na doon, may runway pa doon, naunahan natin ang China. Kaya anong historic rights ang ipaglalaban nila? Di ba, mga kaistorya? Talino nga Utak ang ginamit. Papaano pa ang ginawa dyan ni Marcos Sr., mga kaistorya, kaya hindi tayo na basta-basta nagalaw ng China noong panahon niya dyan sa Pag-asa Island. A heavily armed battalion of Marines was stationed there. Kita ninyo. Heavily armed battalion. Talagang mga armadong mga batalyon, mga kaistorya. Batalyon na armado ng Marines. Iniistasyon dyan sa Pag-asa Island. And a 1.2 kilometer runway was constructed, making it easily accessible from Manila. Marcos even had it populated with over 200 civilians. Kita ninyo. Taktika yan.
Utak yan. Ginamitan po yan ng talino. May nagawa ba ang China noon? Wala po, mga kaistorya. It was the first and probably the last time our country added a new area to our territory beyond what the Spanish turned over to the US when they left in 1898. Yan ang kauna-unahan at pinakahuli at kaisa-isa na pagkakataon na nakapagdagdag tayo ng teritoryo pamana ng Marcos Sr. Ngayon, may mga Pinoy na ewan kung bakit ito po'y hindi nila binabanggit. Para bagang gusto na lamang nila itong itapon sa ere. Binabaliwala. Bakit di nila ito binabanggit sa mga Pilipino, mga kaistorya? Ha? Ang ipinagpipilitan nila, exclusive economic zone lamang. Hindi naman daw teritoryo. Bakit di nila binabanggit? Itong Municipality of Kalayaan or Kalayaan Island Group or the Presidential Decree number 1596 series of 1978. Bakit hindi nila binabanggit ito sa mga Pilipino? Bakit hindi nila ipaliwanag, mga kaistorya, sa mga Pilipino itong batas na ito? Paki-share po at paki-like, mga kaistorya, para malaman ng mga Pilipino. Kulang ang boses po ni Juan Historiador para malaman po ito ng mga Pilipino. Kailangan magtulungan tayo para imulat po ang mata ng atin pong mga kababayan. Huwag nating sayangin. Huwag. Tayo ang kawawa dito, mga kaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo na maibibigay sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat po tayo sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo, sa walang sawa po ninyong pagsuporta, sa walang sawang pakikinig, panunood, paglalike at pag-share sa mga content po ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat, mga kaistorya. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.